Dumaan ang pulubi sa tabing ilog. Nakita niya ang isang malaking asong nakaharang sa daan. Sa bawat hakbang niya, sumusunod din ang aso, at nakatitig ito ng diretso sa kanya. Alam na agad ng pulubi, na naamoy nito ang meat pie. Nilabas niya ang mainit pang meat pie. Iniisip niya kung hahatian ba niya ito, kasi kapag ibinigay niya ang kalahati, magugutom na naman siya buong araw. Pero nang makita ang kaawa-awang mata ng aso, hindi niya ito matiis. Bamantong hininga ang pulubi. Sige, hati na lang tayo. Hinati niya ang pagkain at ibinigay sa aso. Pagkatapos kumain, hindi pa rin umalis ang asong dilaw, at sumunod lang ito sa kanya. Mula noon, nagkaroon na ng kasama ang pulubi. Sa umaga, bitbit ang basag na mangkok, nag-iikot siya para mamalamos. Habang nakabuntot sa kanya ang aso at hindi humihiwalay. Pagsapit ng gabi, habang natutulog ang pulubi sa sirang templo, tumatakas ang aso papunta sa tabing ilog, at nakatitig ng maigi sa tubig. Magdamag siyang nakatalungko doon. Minsan, sinundan siya ng pulubi. Tinawag ang pangalan niya pero hindi siya sumagot. Umaga na nang makabalik siya. Kahit nagtaka ang pulubi, hindi na niya ito pinansin. Isang araw, kalahating araw nang nakaupo ang pulubi sa kalye, pero wala man lang siyang nalimos. Kung kailan nag-aalala siyang walang makain, biglang tumayo ang malaking asong dilaw. Pinagdikit ang mga paa sa harap, at tila yumuyuko gaya ng isang tao. Naaliw ang lahat ng mga napadaan sa kanya, at nagtawanan ng malakas. Parang tao na kung kumilos ang asong ito. Marunong pang yumuko para manlimos. Sabay hagis ng dalawang barya sa mangkok. Namanghari ng mga taong nasa paligid. Naglapitan sila, naghagis ng barya, at pumalakpak. Maya-maya lang, puno na ang mangkok. Tuwang-tuwa ang pulubi. Inisip niyang nakatagpo siya ng pampaswerte. Tinago niya ang mga barya at bumili ng 2 siopaw. Ang isa ay para sa malaking aso. Nag-iisa lang siya. Kumakain ang malaking asong dilaw habang masiglang kumakawag ang buntot. Ganoon na nga, ang tao at ang aso ay naging magkaramay sa isa't isa. Nakatawid sila hanggang sa pagdating ng tagsibol. Biglang tumakbo pabalik ang malaking asong dilaw sa gibang templo. Hinayla-hila nito ang leleyan ng pantalon ng pulubi. Parang baliw na hinayla siya nito palabas papunta sa tabing ilog. Tumigil sa paglakad ang malaking asong dilaw. Buong lakas na naghukay sa tabi ng malaking bato. Habang walang tigil na tinatahulan ng pulubi. Nataranta ang pulubi sa nakita niya, kaya tumungko rin siya para tumulong sa paghuhukay. Hindi nagtagal, may nataman silang matigas na bagay. Nang tingnan ng maigi, isa itong kaong kahoy. Nang buksan nila ito, Diyos ko po. Puno ang loob nito ng ginto, pilak, at mga alahas. Dito na niya napagtanto ang lahat. Kung bakit gabi-gabing nagbabantay dito ang malaking asong dilaw. Hinihintay pala nitong bumaba ang tubig para madala siya rito at mahukay ang bol ng kayamanan. Isinara ng pulubi ang bol at akmang ibabaon ito pabalik. Hindi akin ang mga ito. Hindi ko ito pwedeng angkinin. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang malaking asong dilaw, sa iyo ang perang ito. Napaupo sa lupa ang pulubi dahil sa takot at natulala. Nagpatuloy sa pagsasalita ang aso. Bago namatay ang amo ko, ibinaon niya rito ang lahat ng kanyang yaman. Para ibigay sa isang taong mahirap na may mabuting kalooban.